Ang mag-asawa may problema? Sabi mo sa katabi mo, marami. Ang church may problema? Sobrang dami. Ang problema ay mga tao, ganito, hindi nila naintindihan ang simbahan. Ang simbahan is people, hindi po building. Kasi kung ang tingin natin simbahan ay building, pag nawala ng ilaw, if i-fix mo yung ilaw, hindi po yun ang church. Church building ang tawag doon. Ang church ay tao. Ang tao, kamukha ng katabi nyo, magandang damit, pero punong-puno ng problema yan. For the rest of our life, i-disciple tayo. For the rest of our life, mag-grow tayo. Why? Because may aspeto sa ating buhay na nararapat na mag-grow. Ibig sabihin sa church, may misunderstandings, may conflicts, may pagtatampos. Plural. Are you with me? Pero buti na lang ang Diyos, alam niya eh. Alam niya ang kapalpakans natin sa buhay. Nagsulat siya ng word, ng Bible, para lahat ng kailangan natin para magtagumpay sa ating relasyon sa Diyos at sa ating kapwa ay makikita natin sa Bible. That's why we need God and we need His Word para sa ating buhay. Last week I was sharing about my father. Paborito kong isang favorite na stories ko lagi. Ang tatay ko po ay teacher, magaling na teacher. At ang nanay ko of course ay public school teacher din po. Kahit po siya professional, matalino, magaling, ang tatay ko po ay lasinggero. Nakakita po kayo ng ganyan? Mabait, professional, pero ang problema, lasinggero. Are you with me? Ang problema sa mga lasinggeros, plural, ay mabait sila pag walang alak. Ang problema pag alak, natatransform ang kanilang personality. So ganun po yung tatay ko, mabait pag umaga at sa kahapon, pag gabi, hindi na. Are you with me? So inaapi kami ng tatay namin pag gabi, pinipersecute, tama? Yun nga po, laging nakahawak ng baril. Pag nag-argue sila ng nanay ko, papuputukan. So ganyan. So inaamin ng nanay ko lahat ng kasalanan, pati yung pagpatay kay Magellan. Are you with me? So ganyan po, we were terrorized as children dahil nga po yung tatay ko po ay lasinggero. And then one day, siya po ay nakakilala kay Lord amazingly, na bago, totally changed ang kanya pong buhay. Sa halip po na matuwa ang kanyang mga kapatid at ang kanyang mga kaanak, mukhang hindi. Nagalit yung nanay niya at saka yung lola ko po, of course, at mga kamag-anak ng tatay ko. Kasi para sa kanila, ang tatay ko lumipat ng relihiyon. Anong ginawa ng tatay? Lumipat ng relihiyon. So nung una, binubugbog kami ng tatay namin, no? Walang dahilan na pagpamamalupit, no? Hindi sila pinapansin, hindi siya pinapansin. Pinapabayaan lang siya. Itong nagbago na yung tatay ko at matino na, are you with me? At nagsiserve kay Lord, sa halip na matuwa yung aking mga titas at saka yung mga uncles, ay nagalit kasi para sa kanila, bakit daw po umalis ang tatay ko sa relihiyon? Sabi ng tatay ko, hindi po ako umalis ng relihiyon. Nakilala ko ang Diyos. Are you with me? Dati ang tatay ko po kasi, anong tawag dito? Yung akolito sa Ilonggo, ano yun, Dok? Akolito sa Kristan, no? So nagsiserve siya doon sa, so nagbabait-baitan yung tatay ko, pero pag uwi, hindi na mabait. Are you with me? Pero ito na-transform ang kanyang buhay na bago po talaga. So nagagalit yung mga titas and titos ko na, bakit ganun? Lumipat daw ng relihiyon. Sabi ng tatay ko, na-explain, di ako lumipat ng relihiyon. Nakilala ko ng totoo ang Diyos, kaya nabago yung aking buhay. Nakita po natin, pumunta tayo ng church, hindi na bago ang buhay ko. Pero nung nakilala ko si Jesus, pumasok siya sa aking buhay, naghari siya, nagkontrol sa aking buhay, na bago ang aking buhay, at ito na ngayon, na bago yung aking buhay. Hindi po natuwa ang aking mga titas. I've been reflecting on that lately, no? At nakita ko, masyadong minsang malakas ang hold sa atin ng tradisyon. Especially religious traditions. Sabi natin religious traditions. Nag-aaral pa ako, nandito ang aking professor, si Dr. Fred Sauri. By the way, palapakan po natin si Dr. Fred. No? And siya pong first Filipino president ng atin pong seminary, well-known seminary sa buong Asia. At he was my professor sa different subjects noong unang panahon. Kaya napilitan po akong gumaling. Are you with me? Alala ko, Dok, pang-apat ko yatang balik yung aking mini thesis, no? Pang-apat, pang-tatlong balik. Kasi hindi talaga conforme si Doc Sauri na
mediocre lang yung performance. Dapat talagang excellent. Are you with me? And praise God sa mga teacher and professors na magaling, kamukha po nila. Palakpan po natin si Lord sa buhay nila. And si Dr. Fred has served our denomination well in different capacities. And he has served until now. Siya po ang nag-advise sa akin, sa atin pong mga pastors, sa ating association, where to go as far as yung direction natin and ministry is concerned. And we're grateful sa kanilang buhay na mag-asawa. And of course, si Ate Neneng ay wala ngayon. No? Anyway, going back to my story. No? So, yung tatay ko na bago ang kanyang buhay, hindi po natuwa yung, kasi nga po, para sa kanila, ang mahalaga yung religious tradition. So, one of the books that I was reading nung nag-aaral pa po ng PBTS was that si Reinhold Niebuhr, yun ang pangalan ng author, ang kanyang book na sinulat ay Christ and Culture. Anong pangalan ng book? Christ and Culture. Doon po sa book, in-examine niya yung 4 na pananaw. Sabi natin, pananaws, plural. Okay, so bro, pag-flash nga please. 4 na pananaw tungkol po sa kay Kristo in relation with culture. No? Pasadahan ko lang po ito saglit. No? Hindi po itong ang main point ko ay nasa letter B, pero A lang po muna ito. So, pasadahan ko lang po kasi may kinalaman po ito sa topic natin ngayon. So, pangalawa po is Christ, ang una po is Christ above culture. Basahin po natin one more time. Christ above culture. Sa pananaw na yan, si Kristo daw ang Diyos ay mataas makapangyarihan sa culture. No? At tama lang. Pangalawang pananaw ng tao tungkol sa kultura at saka sa Diyos is that pangalawa po, Christ below or under the culture. So si Kristo dito sa pananaw na ito, under siya, nakapailalim siya sa kultura. Ibig sabihin, pag nag-conflict ang Diyos, ang Bible at ang culture ang nananaig. I was sharing last week about yung ating practice dito sa Cordillera, practice ng ilan sa ating sa Cordillera, yung tribal war. Are you following? Tama? So tribal war, pag may napatayan sa isang tribe, gaganti sa isang tribe hanggang sa patayan, hindi natatapos yung patayan. Tribal war, no? Again, meron tayong batas na pwede nating ipaubaya sa batas. Kasi nga po, minsan ang pananaw, ang kultura higit na makapangyarihan kaysa sa Diyos, kaysa sa Bible. So Christ under or below culture. Pangatlong pananaw po is Christ is equal with culture. Sabi natin equal. Ibig sabihin, pantay lang sila. Sinabi ng Lord, sinabi ng Bible, okay. Pero ito yung sinabi ng kultura, ito yung sinabi ng religious practice namin, so okay lang. Tama, equal. At pang-apat po is Christ the transformer of culture. Ano pong pang-apat? Christ the transformer of culture. And napagtanto po namin na doon po sa pag-aaral na yan, ang number 1 and number 4 ang pinaka-importante nating pananaw. Are you with me? Ibig sabihin po, yung unang pananaw, si Kristo, ang Diyos, mas mataas, mas makapangyarihan sa anumang kultura na meron tayo. Are you following? Say yes. Okay, at ang pangalawang pananaw, tamang pananaw ay yung pang-apat, is that Christ is the transformer of culture. Are you with me? At nabanggit ko po si William Carey, nung po siya missionary sa India, napansin niya po yung practice ng sati. Sabi natin sati. Na ibig sabihin po, pag namamatay po yung asawang babae, yung asawang lalaki ay nag-aasawa. Ang problema, pag ang lalaking asawa ang namatay, sinusunog yung kanyang bangkay kasama ng buhay na babaeng asawa. Are you following? Ang tawag nila doon is sati. Anong tawag? So pag ang asawang babae ang namamatay, yung asawang lalaki ay nag-aasawa. Pag ang asawang lalaki ang namatay, yung asawang babae sinusunog ng buhay kasama ang patay na asawa. Sa amin sa Bisaya, ang tawag dyan, ampere. Are you with me? Anong tawag? Ampere. Pero yung nakita ni William Carey na hindi po tama talaga yon kasi medyo Bisaya, hindi siya Bisaya. So ipinaglaban niya, tinuro niya sa ibang mga tao, tinuro niya sa church, tinuro siya doon, hanggang sa hinimok niya yung simbahan na magmarcha sa parlamento ng India. And hindi po agad nangyari ng 1 month or 2 months o kaya 1 year or 5 years. Nangyari siya after a series of marches, after a series of prayer, and finally, the Parliament of India agreed na i-abolish na po yung sati as a culture. Are you with me? Are you with me? So yun po ang kahalagahan. Yes, we honor, we respect cultures. Mahalaga po ito, no? Nire-respeto. Mapansin niyo po siguro pag ako'y nagjo-joke,
never po akong nagjo-joke ng ibang kultura. Ang lagi ko pong pinapahamak ay yung aming kultura. Are you with me? Are you with me? Tama? Tama po? Yun ang tamang. Yung iba, mga artista, pag napunta sa ibang lugar, pagtatawanan yung kultura. Kaya, anong tinatawag sa kanila? Persona non grata, hindi na sila nakakabalik. Kasi hindi nila alam kung paano. Sa pagdating po sa biro, huwag nating biruin yung ibang kultura. Sa atin dapat. Are you with me? So pag nagbibiro ako ng Bisaya, walang magagalit sa akin kasi ako yun eh. Are you with me? Are you with me? So nung unang panahon, pag ako'y nagsasalita, ang lagi kong pronunciation is uwil. Are you with me? Anong pronunciation? Uwil. So pinag-igihan ko para mag-improve. Uwil! Uwil pa rin. Pinag-igihan pa rin. Uwil pa rin. Ngayon, oil na. Amen po, mga kapatid. Sabi mo sa katabi mo, buti naman. Ito po, mga kapatid, minsan pag hindi po natin natansya po ito ng maayos, sometimes we allow our cultures, different cultures, to supersede. Mas hihigitan niya yung Diyos at ang kapatid. Lagi pong sinasabi, we respect different cultures, pero ang katotohanan, ang Diyos mas mataas sa lahat ng kultura. Are you with me? Are you with me? Alam mo kung bakit? Because ang culture natin and traditions gawa ng tao. At ang tao nagkakamali. Walang perfect na tao. Pero ang Diyos, perfect siya ng Diyos. At ang Bible, perfect niyang sulat. So, pag ang Bible at ang kultura nag-conflict, dapat ang Bible ang magpe-prevail. Are you following? Because ang Diyos hindi nagkakamali. Sabi niya sa Bible, sabi, if the heavens are higher than the earth, my ways are higher than your ways. If the heavens are higher than the earth, my thoughts are higher than your thoughts. So sa pagdating ng conflict, laging ang Diyos ang mananaig. Sabi mo sa katabi mo, lagi. Ito pong nakita ko po dahilan minsan may unnecessary na conflict sa different na tao, different cultures. Kasi nga po, ini-insist ng iba na ang kanyang kultura ay tama. Ini-insist ng iba ng kanyang kultura ay mas sigit na makapangyarihan kaysa iba. Hindi po mga kapatid, equal lang ang cultures. Ang Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Are you with me? Are you with me? Now, sa ating individuals, totoo po ito, no? Sa individual, pag lumalaki po tayo, no, marriage counselor po ako and licensed counselor po ako. Ibig sabihin, nagka-counselor ng tao. Ibig sabihin, yun po ang aking isa sa trabaho. So dahil bilang counselor po, naintindihan ko po ang behavior ng tao. Pinag-aralan ko, of course, para maintindihan ko rin ang kalagayan ang aking behavior. Ang tao po, pag siya isinilang sa isang pamilya, automatically, ang tingin niya po sa kanyang family, laging tama. Are you with me? Are you with me? So kung ang pamilya, kunyari, ay nag-aaway, umaga, tanghali, at gabi, para sa kanya, normal yun. Tama po ba? Tama po. Because ang tao, ang bata, pag isinilang siya sa kahit anong environment, ang tingin niya, normal yun. So, pag napunta siya sa isang, nakapag-asawa siya sa isang pamilya ko, kunyari, na hindi nag-aaway, para sa kanya, ano ba na yung pamilya niyo? Hindi masaya. Hindi exciting. Are you with me? Are you with me? Ito namang pamilya na hindi nag-aaway, pagdating niya, ano ba naman itong napangasawa ko? Pwede bang umalis? Are you with me? Are you with me? Kasi para sa kanya, yung hindi nag-aaway, yun po yung tama. Nagigets mo natin? Of course, wala namang, pareho naman silang tama. Ang point doon is that we should not impose ng ating pinanggalingan, yun lang yung tama. Tama po ba mga kapatid? I have to remind this, 35 years na po akong pastor, I have to remind this again and again to myself, na hindi lagi ako tama. Pag nakakausap ako ng tao, lagi kong iniisip 50% ako malamang tama at 50% malamang siya ang tama. Are you with me? Yan pong sinasabi ng Bible, be humble. No? Akala kasi natin ang pag-humble, baba, di ba? Hindi ako makatingin, hindi ka humble. Hindi. Ang humble means you acknowledge that you have weaknesses. And posibleng mali ka sa maraming bagay. Nagigets po mga kapatid? Nagigets? Yun pong ibig sabihin nun. So in terms of conflict ng culture ng ating pinanggalingan, importante yung open mind. Nagigets po? Sabi ng Bible, pag ikaw ay may hindi nakaintindihan, hindi nagka-problema na kapwa, kausapin mo siya ng maayos. Thinking na posibleng ikaw ang mali, siya ang tama. Tama po ba? At posibleng tama ka rin, at siya din ay tama.
So maraming laging room for error para sa ating buhay. Just last night, and kaninang umaga, nag-usap kami ng isang leader natin, and I thought na i-delegate ko sa kanya kung ano dapat i-delegate sa pag-exhort, no? And then kaninang umaga, so nag-uusap ang ating stage managers, bakit hindi na ibaba ng ganito, no? So inisip ko, at first, sabi ko, parang sa tingin ko maliwanag naman yung aking pagka-share. Pero at second thought, naisip ko, posibleng mali ako. Are you with me? Are you with me? So sabi ko, hinabol ko doon yung sa chat group, hinabol ko doon, sige, gawan niyo muna ng paraan kasi posible na yung aking communication ay hindi clear. Are you with me? Are you with me? So ganito dapat. Regardless ng kung anong talinuhan natin, narating natin sa buhay, accomplishment natin sa buhay, lagi nating isipin na posibleng mali tayo. Wala tayong monopoly of truth. Sabi natin monopoly. Walang sino man sa atin na tayo lang ang tama all the time. Nagigets po? Minsan tama ka, pero minsan mali ka rin. Are you with me? So when it comes to conflict, kunyari with regards to culture, with regards sa families, with regards sa pananaw, dapat lagi tayo nag-approach na open-minded. Alam mo yung conflicts? Ang conflicts nagpe-persist at hindi nalulutas. Alam mo bakit? Because we don't want to acknowledge na posibleng tayo mali. Pag nag-conflict tayo, kasi ikaw! Ano kaya kung sabihin na, teka, baka ako ang mali? Mabilis magkaintindihan eh. Tama po ba yun mga kapatid? Are you with me? Are you with me? May verse sa Bible, no? Pasarahan ko lang po itong conflict sa culture, conflict sa families, conflict sa ating pananaw, kasi tingin ko mahalaga, no? Sa Ephesians chapter 4 verse 26, one of my favorite verses when I speak about marriages and family, no? Sabi ng Ephesians chapter 4 verse 26, in your anger, basahin po natin at the count of 3, malakas, 1, 2, 3, go. In your anger, do not sin. Do not let the sun go down while you are still angry. Ibig sabihin po, ang Bible, hindi siya nagbabawal na tayo po ay magalit. Hindi. Sabi mo sa katabi mo, it's okay to be angry. Okay lang daw magalit, shine. Tama? Okay. Pero, pag ikaw ay nagagalit, hindi yun excuse. Nagagawin mo na kung anong gusto mo, sabihin mo na kung anong gusto mong sabihin. Hindi yun excuse. Are you following? Say yes. In your anger, kahit ikaw galit ka at tingin mo tama ka, hindi pa rin yung excuse na ikaw ay magkasala. Tama? Do not sin. Tapos sabi niya dito, do not let the sun go down. Napakagandang pong principle ito. Sa mag-asawa, ganito po yun. Pag nag-away kayo, at kahit asawang lalaki ang mali, itago na lang natin sa pangalang Raymond. Amen. Pero ang katotohanan, laging si Attorney Jonah ang mali. Pag nag-away ang babae at lalaki na mag-asawa, huwag daw po nilang hahayaan na hindi nila ma-resolve ang issues bago matapos ang araw. Tanungin niyo po ako kung bakit. Ganda nyo naman. Bakit po? 1, 2, 3, go. Kasi ganito. Pag ang asawa nag-away, at sabihin mo sa katabi mo, madalas. Pag sila'y nag-aaway, ganito po ang nangyayari. Hindi nila na-resolve ng issues, no? Hindi nila na-resolve. So, pakiramdam ng babae, yung lalaki ang mali, pakiramdam ng lalaki, yung babae ang mali. Ganito, ha? So, ang mangyayari yan, fast forward paggabi, talikuran yan. Are you with me? Are you with me? Dati-rate, ano yan, sweet yan, sweet. Pero dahil nag-away, wala ng sweet. Are you with me? Itinapon na yung lahat ng candies. Tama? Pati yung chocolates, plural. Tama? So talikuran na yan. Now, ito po yung problema niyan. Habang nakatalikod ang babae at lalaki, ganito po ang thoughts na nangyayari sa kanila. Hindi naman yung sasabihin, no, ang gwapo-gwapo ng asawa ko. Hindi ganyan ang iniisip na. Ang sinisip ng babae, ganito, bihira tong asawa na ito. Noong unang panahon, matino. Are you with me? Are you with me? Pag nag-aaway kami, sinusuyo ako. Ngayon, kailanman hindi ako sinusuyo. Nagkamali yata ako sa pagpili. Are you with me? Are you with me? Are you with me? Buti na lang, may divorce sa Amerika. So yung lalaki naman ganito, grabe naman tong babaeng ito.
10 taon na ako nagtitiis sa kanya. Hindi ko na-carry. Are you with me? Are you with me po mga kapatid? Sige po, palakpakan natin si Lord para parang masyadong stiff. Ang point ko is this. Habang sila ay nag-aaway at hindi nare-resolve, Satan is putting thoughts sa kanilang respective minds. Wicked, evil, masamang thoughts. Are you with me? Nasubukan yung makipag-away sa asawa? Tama po? At pag nakatalikuran yan, hindi po mabuti ang iniisip mo sa asawa mo. Puro pangit. Diba? 1 linggo na lang. Malinaw? Ibig sabihin, pag ang asawa na natiling may unresolved issues, si Satanas malayang kumikilos habang gabi. Are you with me? Are you with me? Pastor, wala pang kalabit. Tama. Tama. Alam mo kung bakit walang kalabit? Kasi nga war. World War V. Are you with me? Are you with me? Tama po? Alam niyo po ba na ang sexual intercourse between husband and wife is a symbol of their unity and oneness. Sabi natin, oneness. Palatandaan nyo na iisa ang lalaki at babae in the context and covenant of marriage. Pag sila'y nag-aaway, ibig sabihin wala yan. Walang kalabitan. Tama po ba yun mga kapatid? Tama? Natatanggal yung kanilang unity. Na-challenge ang kanilang unity. Are you following? So malaya si Satanas na nagdi-deposit ng mga masamang thoughts. And then balang araw, fast forward, maghiwalay na sila. Because once upon a time, once upon a time, ibig sabihin, hinayaan po nila ang issues at ang problems nila na mamagitan sa kanilang pagsasama. Are you following? Are you following? Okay, that's between marriage. Alam niyo ba ang simbahan, ang description sa atin ng Diyos, tayo ang bride, si Jesus ang groom. Di ba? Marriage. Tama po ba? Are you with me? Ibig sabihin, kung anong ginagawa dapat ng lalaki at babae sa kanilang pag-aasawa, ganyan dapat ang ginagawa ng simbahan. Ang mag-asawa may problema, sabi mo sa katabi mo, marami. Ang church may problema, sobrang dami. Are you with me? Okay. Ang problema ay mga tao, ganito, hindi nila naintindihan ang simbahan. Ang simbahan is people, hindi po building. Kasi kung ang tingin natin simbahan ay building, pag nawala ng ilaw, if-fix mo yung ilaw. Tama po? Hindi po yun ang church. Church building ang tawag doon. Ang church ay tao. Ang tao, kamukha ng katabi nyo, magandang damit, pero punong-puno ng problema yan. Are you with me? Are you with me? For the rest of our life, i-disciple tayo. For the rest of our life, mag-grow tayo. Why? Because may aspeto sa ating buhay na nararapat na mag-grow. Are you with me? Tama? Tama po? Ibig sabihin sa church, may misunderstandings. Malinaw. May conflicts. Malinaw. May pagtatampos. Plural. Are you with me? Are you with me? Pero buti na lang ang Diyos, alam niya eh. Alam niya kung ano i-handle. Alam bakit? Siya ang naglikha sa atin. Alam niya ang kapalpakans natin sa buhay. Malinaw po ba yun mga kapatid? Malalim na English yun. Hindi nyo makita sa dictionary. Nag-gets pa mga kapatid? Nagsulat siya ng word, ng Bible, para lahat ng kailangan natin para magtagumpay sa ating relasyon sa Diyos at sa ating kapwa ay makikita natin sa Bible. Nag-gets? Tama po? Tama po. That's why we need God and we need His Word para sa ating buhay. Amen? So, pwede mong palakpan po natin si Lord. And when that happens, we'll be ready and willing to humble ourselves. At lagi nating isipin, posibleng ako ang mali. Nagigets po mga kapatid? Alam niyo po, ang sabi Billy Graham, the middle letter of the word sin is I. Ano daw po yon? I. The middle letter of the word sin is I. Yun ang problema. Kung bakit nagpe-persist ang problems, nagpe-persist ang conflicts,
Kasi no? Tinitignan natin ang atin. Tingnan natin yung iba. Are you with me? Dito sa ating church, dahil matagal na po akong pastor, mahal na mahal niyo po ako sa tingin ko. Amen po mga kapatid? Amen. At minsan, pag ako'y naghuhugas, inaagaw ka agad. Pastor, huwag ka nang maghugas. Kaya na namin to. Pag ako'y nagwawalis, laging nakaagaw. Minsan, pag ako'y nagdadrive, which is hindi problema sa akin, kasi automatic yung sasakyan na dinadrive ko, so parang bigat na bigat, hindi po ako nabibigatan sa pagdadrive. Ang gaang yan, araw-araw kong ginagawa. Are you with me? Simple na lang yan sa akin. Pero minsan, ang leadership, sobrang concern sa akin, inaagaw pati pagdadrive. Okay lang ako mga kapatid. Are you with me? Alam niyo po ako anong tulong na kailangan ko sa inyo? Sabihin niyo po sa akin. Ganda niyo naman. Anong tulong kailangan ko sa inyo? Na kayo ay lumago. Tanungin niyo rin kung bakit. Kasi habang hindi kayo lumalago, ang problema ng buhay at ng church natin, paulit-ulit. Are you with me? Hindi natatapos. So, balik tayo. A, B, C, D, E, F, D. Tama, babalik-balik kasi grade 1 eh. Pero pag kayo lumalago, grade 1 ngayon ang problema, salamat naman, next year grade 2 na. Are you with me? Next year grade 3 na. Tama po ba mga kapatid? Tama po. Next year, first year high school na. Kasi na-promote. Yun ang po ang tulong. Nagigets? Nagigets po mga kapatid? Hindi mawawala ang ating problems, hindi yan mawawala. Yun po yung healthy na pananaw ng church. Dapat hinaharap ng maayos. Okay. Last time, admission of truth. Na-hospital ako, kailan lamang, chinek ng doktor, akala may bumara na naman sa artery. Chinek talagang maigi, walang nakita. Pastor, masyado kang bumalik sa pagtatrabaho mo, marami ka na uling stress sa buhay mo. Talagang tinatanong ko ng doktor, may sama ka ba ng loob sa akin? Sa mga nurse natin dito. Natanong talaga ako ng ganyan eh. Sabi ko, bakit ka natin ng doktor? Kasi nga, hindi ko na-miss ko yung point na pag may problema pala ang tao, ay nai-stress. At pag nai-stress yung tao, tumataas yung dugo, blood pressure. At pag tumataas ng dugo, naapektuhan yung heart. Are you with me? Amen. Yung pala. Gusto niya akong tulungan? Alam kong gusto. Are you with me? Pag may problema tayo, harapin ng may katapangan. Wag yung, ang sa atin kasi ganito eh, ako dati parang tapang-tapang ko, kasi nga gangster nga ba o, leader ako ng gang eh. So hindi ako wala akong kinakatakutan. Maling katapangan yan. Ang katapangan na kailangan natin, ang kalaban natin hindi tao, ang kalaban natin si Satanas. Are you with me? Hindi tayo makikipaglaban sa tao. Ang kalaban natin si Satanas. So dapat ang tapangan natin, prayer. Are you with me? Yung tapangan natin, yung discipleship. Are you with me? Yun ang galingan natin, yung spiritual growth at maturity natin, tapangan natin yan. Pag nirebuke ka, tapangan mo magpatuloy. Are you with me? Hindi konting rebuke, alis na ako dyan sa cell group sa church na yan. Kala mo kung sinong magsalita. Hindi ganyan, hindi yan tapang. Are you with me? Are you with me? Alam niyo ba sa lahat ng aspeto ng buhay, maraming problema? Baka hindi niyo pa alam. Pag may marriage ka, may problema yan. Sagana, tama po. Sa trabaho, sagana problema. Tama, mali. Sa relationship, sagana problema. Sa church, lalong sagana. Eh, mali ang concept natin ng church. Yung nakita nyo, ganun ba yung sawa ng pastor niyan? Anak ng pastor, aalis ka agad. Hindi mo naintindihan. Sabi mo sa tabi mo, mga naawatan nga eh. Ang church is people. Anong church? And people will have problems as long as they live here on earth. Ibig sabihin, ako may problema hanggang ako'y nabubuhay. Ako may weakness habang ako'y nabubuhay. Malinaw po ba yun mga kapatid? Ako ay nagkakamali habang ako ay may buhay. Nakigets? So dapat magiging patient kayo sa akin and salamat sa inyong patience. Are you with me? And let's be patient with one another. Malinaw po ba yun mga kapatid? Amen. Sabi mo sa tabi mo, batiin mo na ako. Amen? Okay, punta tayo sa letter B. Okay lang kayo? Isang mama na magmamalaki dapat, kasi nga po, nagtatrabaho siya na guard. Sabi natin guard. Pag guard ka sa Roman Empire noon, ibig maganda ang position mo, so medyo
You know, sikat, no? Parang si John Rin. Amen? Si John Rin, sikat yan. At saka magaling na lalaki yan, no? Pag nakatalikod dyan, bro, ano yan? Parang karatista. Amen, mga kapatid. Pag nakagilid, parang artista. Amen. Amen. Pag nakaharap, parang bakareta. Okay lang po ba yan, mga kapatid? No? Hindi ko sila niloloko, ha? Mahal na mahal ko itong mga to. Are you with me po, mga kapatid? Amen. Kailangan natin ng humor kasi yung katabi mo mukhang kakatulog na. Amen po, mga kapatid? Pumupungay na yung mata nga eh. Parang, ang pakiramdam ko, siguro nakikinig to ng matindi, no? Siguro ang galing kong preacher. Yung pala, iba na ang iniisip. Yung unan na. Are you with me po, mga kapatid? Yung mamang ito, nagmamalaki siya, and then may nangyari sa kanyang buhay at sa kanyang pagagwardya. Yung ginagwardyahan niya, pangalan po ay Paul at saka Silas. Kasi doon sa period na yon, pag nakatakas ang ginagwardyahan mo, ang buhay mo ang kapalit. Are you with me? Are you with me? So nagmamalaki siya kasi hindi siya natatakasan eh. Kasi ang ginagawa niya, hindi niya lang kinukulong, ginagapos niya pa yung bilanggo sa inside ng kulungan, sa inside ng cell. So hindi ka talaga makatakas. May lindol na ginawa ang Diyos. Tama po ba, mga kapatid? Nasira ang lahat ng bilangguan. Nung sinilip niya gano'n, wala na siyang sabi na alam niya na nakatakas. So nanganginig siya na mamamatay siya, papatayin siya dahil nakatakasan siya ng bilanggo. Are you following? So yung kanyang pride sa kanyang buhay, na-shatter in a minute. Magpapakamatay lang siya kasi kaysa sa papatayin pa siya ng mahirap, ay bilisan niya na para wala ng hirap. Tama po ba, mga kapatid? So kinuha niya yung kanyang machete, kasi taga Mindanao, hindi ka kinuha niya yung at saka magpapakamatay na sana siya. Sabi niya, Pastor, bro, huwag mong gawin. Nandito kami. Are you with me? Are you with me? Niligtas siya ng bilanggo. Hindi, huwag kang magkamatay, nandito kami. Hindi mo kailangan magpakamatay. Nanginginig po siya, mga kapatid. And then sabi niya, nandyan pala kayo. Salamat na niligtas yung buhay mo. Tapos lumuhod sa mga bilanggo. Sabi niya, bro, anong gagawin ko para ako'y maligtas? Yun ang kanyang tanong. Maligtas ngayon at maligtas habang buhay. Sabi ni Apostle Paul and Silas sa kanila, ito po ang sagot, Acts 16, 30 muna. Diba? 30 and 31. Bro, pag-ilagay, please. He then brought them out and asked sirs, no? Pagkatapos siyang tignan doon, nandun pala sila, pinalabas, kasi nga po, may lindol. Tapos sabi niya, sirs, anong gagawin ko para ako'y maligtas? Are you with me? Are you with me? Mula sa pagtitiwala sa sarili, sa sariling galing, sa sariling circumstances, sa sariling profesyon, secured ang kanyang profession, secured ang kanyang fame, ang kanyang kalagayan, and then na-shatter in a day, and then nakita niya na hindi siya pwede magtiwala sa kanyang dating pinagkakatiwalaan. So lumapit siya doon sa mga bilanggo, sabi niya, anong gagawin ko para ako maligtas? Hindi lang ngayon sa galit ng hari, kundi pati doon sa pagkatapos. Pwede narinig niyo po yung clock? Ibig sabihin po, na tuwing alas 9, nagaganyan. Okay lang kayo, mga kapatid, okay? Sabi mo sa katabi mo na, sa relo ng katabi mo, mali yung relo mo. Tama ba mga kapatid? Okay lang kayo? By the way, as I always request and paalala, when you come to church, lalo po dito sa atin, huwag kayong magmadali. Are you with me? Para bang ganito, pag kayo nagugutom, maghanap ng pagkain, huwag lang kayong kumain para for the sake kumain. Bilisan natin, nagugutom na. Ang dumi-dumi ng pagkain eh. Are you with me? Are you with me? Mas maghanap ka naman ng makakainan na malinis. Tama po ba yun, mga kapatid? Are you with me? Well, you are not with me. Are you with me? Say yes. Pag pumupunta ka ng church para kumain ng spiritual, huwag magmamadali. Hanapin nyo mga churches na sa tingin nyo mag-feed sa inyo. Are you with me? At pag natagpuan nyo yun, huwag magmadali. Kumain ng kalma. Are you with me? Gumamit ng kutsara at tinidor at kimchi. Grabe, no? Pinurmot pa rin yung Koreano, no? When you go to church,
Huwag pong magmadali para lang masabi na kapunta ng church. Tama po ba yan, mga kapatid? Lunukin, kainin yung purpose at yung mensahe ng Lord na para sa ating lahat. And then uuwi tayo na matransform, mapabuti yung ating buhay, mapabuti ang ating relationship. Okay pa ba yun? Okay. So, agree na kayo na last 9 yun, no? Okay, so he then brought them out and said, "Sirs, what must I do to be saved?" Anong sagot po nila? They replied, basahin po natin, 1, 2, 3, go, malakas, go! "Believe in the Lord Jesus and you will be saved." Hindi yan sinabing, umattend ka ng city travel na simbahan. Hindi ganon. Sabi niya, manampalataya ka sa Diyos. Hindi yan sinabing, sumali ka sa relihiyon. Hindi rin sinabi, manampalataya ka sa kay Kristo Jesus at ikaw maliligtas sa galit ng hari at saka sa future na galit, saka sa future mo, hindi lang ikaw maliligtas, pati ang iyong sambahayan maliligtas. Are you with me? Yung letter B po natin, ang topic ngayon, which I will be dwelling more, is that, ang title niya po is, What are we saved from? Paano tayo naligtas? Ano bang ibig sabihin na tayo ay naligtas? Saan tayo naligtas? Okay po ba yun? Tama po ba? Kasi tanong niya, sabi niya, you will be saved. Saan tayo dapat ma-save? Saan tayo dapat iniligtas? Okay po ba yun? At least 3 po ngayon. Next week, 30 na. Number 1, we were saved from, basahin po natin, at the count of 3. 1, from the power of sin. Iniligtas yung mamang yon at tayo iniligtas sa kapangyarihan ng kasalanan. Okay, Galatians chapter 2 verse 20, "For God so loved the world." No, hindi po yun ang... "I have been crucified with Christ." Come on, read with me now. "But I no longer live," come on, "but Christ lives in me. The life I live in the body, I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me." Nung si Kristo pala ay namatay sa cross ng Kalbaryo, hindi lang siya namatay para sa kanyang kasalanan kasi wala siyang kasalanan. Namatay siya dahil sa aking maraming kasalanan at sa ating maraming kasalanan. Are you following? Say yes. Nung si Lord pinagtiwalaan ng mamang yon doon sa Acts chapter 16, dahil sinabi ni Apostle Paul sa kanya, magtiwala ka sa Diyos. Nung nagtiwala siya kay Kristo Jesus, ang kasalanan niya ay nahugasan, ang kasalanan niya ay wala ng kapangyarihan o kaya hawak sa kanyang buhay. Are you with me? Are you with me? So nung kanyang pinagkatiwala ang kanyang buhay sa Diyos kay Kristo Jesus, ang kanyang kasalanan na marami. Yung katabi niyo, konti pa nga eh. Are you with me? Are you with me? Yung kanyang kasalanan ng marami ay napatawad, nahugasan, at ang kapangyarihan ng kasalanan ay natanggal sa kanyang buhay. Are you with me? Kasi pwedeng nawala ang ating kasalanan and kinabukasan balik uli. Hanggang hindi natatanggal ang kapangyarihan ng kasalanan sa ating buhay. Nagigets po? Pero hindi lang tayo ni Lord pinatawad sa ating lahat ng kasalanan, pinatawad niya rin tayo sa ating present, sa kapangyarihan ng kasalanan na mag-hold sa ating buhay. Sabi niya po, this isang verse, that we will no longer serve sin. Tama po ba yan, mga kapatid? Ang tawag po ng mga theologians dito is, nakalimutan ko na tuloy. Absent ako sa lecture ni Doc Sauri. Nakalimutan ko na. Pero, if I'm not mistaken, present or progressive sanctification. Tama, Doc, no? Progressive sanctification. Ano yan, Pastor? Hindi ko rin alam. Mario. Dalawa na tayo. Ang ibig sabihin nun, hindi lang po tayo pinatawad sa ating past sins, kundi pinatawad at dinideliver ni tayo ng Lord at ng Holy Spirit sa ating present sin. Sa kapangyarihan ng sin sa ating buhay. That's why we can say no to sin. Dati hindi eh. Pag inaaya ka ng kasalanan, hindi ka makatanggi. Bakit? Kasi hindi ka pa na-deliver sa power ng sin. But when Christ came into your life, you were delivered from the power of sin. So you can say no to sin sapagkat ang sin hindi mo na master. Si Jesus lang yung master at ang kapangyarihan walang hold, walang hawak, walang kapangyarihan sa iyong buhay. Are you with me? Nung wala pa ako kay Lord, mahirap kong tanggihan ng kasalanan. Drugs, mahirap kong tanggihan kasalanan. Name it at malamang mayroon ako noon, hindi naman lahat. But karamihan. Are you with me? Are you with me? Hindi ko makatanggi sa sin. Hindi ko kayang baguhin ang aking sarili. But when I came to Christ as my Lord and Savior, ang bilis kong matransform. Why?
Because I have the power of God in my life. Amen. He didn't only deliver me from the power, from my past sins, kundi power of the present sins in my life. Progressive sanctification. Malinaw po ba yun, mga kapatid? Let's go to the next point. Hindi lang po tayo niligtas ng Lord sa power of sin, kundi niligtas niya rin tayo sa presence of sin. Are you with me? Amen. Romans chapter 6 verse 4, tuwing may baptism po tayo, by the way po, ang tao po'y nababaptize hindi para magkaroon ng pangalan. Ang ating tradition kasi, binabaptize yung tao, bata, para, sabi nga po sa atin, sabi sa akin dati, kung bakit ka namin bibigyan ng pangalan, paano naman yan? Hindi alam ng bata kung kanyang pangalan. So pag binigyan mo ng pangalan na Felicissimo, magdudusa siya kanyang habang buhay. Tama po ba yun, mga kapatid? Are you with me? Are you with me? Pangalan ko po yun. Kung bakit na binabautisman ang bata, hindi yun dahil sa may gusto siya, ang kanyang pangalan, at hindi pananampalataya ng magulang. Well, magandang pakinggan, pero hindi dapat. Dapat ang bata, ang person involved, nag-choose siya kung ano ang kanyang gagawin sa kanyang faith, sa kanyang career, at sa kanyang love life. Are you with me? Ano po ulit yung tatlong bagay na dapat gagawin, desisyon na ng isang tao? Faith, career, and love life. Tama? So hindi ko pwedeng sabihin, Jonah, mas bagay ka kay Raymond. Hindi pwede. Are you with me? Siya magde-decide nun. Tama po ba yung mga kapatid? Sa career natin, hindi tayo pwedeng pilitin ng mga magulang. They can suggest. Tama po yun mga kapatid? Tama po. Pero ikaw mamili ng karera mo sa buhay. At yung katabi mo, ang gusto niya, artista. Amen po ba mga kapatid? Sabi mo sa kanya, wag mo naman ako kalimutan, besh, pag ikaw ay sumikat. Amen po ba yung mga kapatid? Are you with me? Say yes. So sabi niya, we were therefore, pag may baptism po tayo, ito po laging kino-quote ko, in-explain, we were therefore buried with Him through baptism and to death. So di ba ang baptism po natin, no? Baptism by immersion, no? Ibig sabihin, baptism, believers, baptism by immersion. Lagi po natin ito yan. Ibig sabihin, nanampalataya kay Lord, alam mo kung bakit ka nanampalataya kay Lord, pinaghari mo sa iyong buhay, at susunod ka sa water baptism because alam mo ang bautismo, pagsunod sa Diyos. Sabi natin, pagsunod sa Diyos. So hindi para bibigyan ka ng pangalan. Madali lang yan. Tama? So Felicissimo, kaya sa mga babae, Felicissima. Amen? Are you with me? So ang believer na nampalataya kay Lord, so maraming tubig, malalim na tubig, so ganito ang sinasabi namin ng mga cell group leaders pag nagbaptize. Ikaw ba'y nakakilala kay Lord? Tinanggap mo si Lord bilang Panginoon? Opo ate, opo kuya. Opo pastor. And then sasabihin namin, in toto, quote by, word for word. Because of your testimony that you have received Jesus Christ as your Lord and personal Savior, and in obedience with the command of Jesus Christ given to His church, I now baptize you, my dear brother or my dear sister, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, bearing with you the image and the likeness of His death. Ilulubog ng 7 minutes. Are you with me? And raised into the newness of life. Powerful ang baptism because nagpo-portray siya na ang tao namatay sa kanyang kasalanang buhay. In-embrace niya yung kamatayan ni Kristo at ang grace, ang kaligtasan ni Kristo para sa kanya. And ngayon, babangon at mamumuhay siya, hindi na sa dating buhay, mabubuhay siya sa bagong pamumuhay. Are you with me? Dati siya slave to sin, but now he has been freed from sin, that he will no longer serve sin. Malinaw pa ba tayo mga kapatid? Say yes. So God not only delivered us from the power of sin, but He also delivered us from the presence of sin. Now, pag nagkasala po ba tayo, nawawala ang ating kaligtasan? Hindi. Sabi mo sa tabi mo, nunca. Kinukwento ko po lagi ito at babawi ako. Kasi wala dito si Haya, nasa Thailand. Nung si Haya, malit pa ng konti. Niregaluhan po ako ng teacher natin sa school. By the way, may school po tayo, no? Sa elementary, preschool, Ma'am Elena, no? Hanggang elementary. And we are the best school in Baguio. Are you with me lang?
Niregaluhan po ako ng mga teachers ng mug. At I love yung regalo na yon, yung mug na yon, kasi nga, kinuha yung mug, may picture po ako doon. At ang picture ko doon, alam ko nang magandang lalaki ako eh. Pero yung picture na yun, makapal ang aking buhok. Are you with me po mga kapatid? So gustong-gusto ko siya. Kasi ngayon, manipis na, di ba? Parang nawawala na. Pero sadya po talagang ganito. Eh, sinadya ko. Hindi ka na. Ang problema, nangguhugas siya, nahulog niya ni Haya. Nahulog. Basag. Daddy, sorry. Sabi ko, pwede bang tagpiin ito? Pero hindi na talaga. Yung pagkabasag, maliliit eh, no? Ay, pambihirang patis. Hindi ko sinabi. Sorry, Daddy. Sorry talaga. Galit talaga ako sa kanya. Siyempre, mahalaga yung buhok. Tama po ba, mga kapatid? Wala nang ibang picture na katulad nun. Sa sobrang galit ko sa hindi ko siya binati ng 10 years. Hindi po. 10 hours lang. Hindi. Siyempre, naapektuhan ang aming relationship. Tama po ba yun, mga kapatid? At sa halip na magsalita ako, siyempre, kinontrol ko sarili ko. Kasi alam ko naman, pag galit ang tao, makapagsalita minsan ng ating pagsisisihan. Tama po ba yun? Tama po ba yun? Ako po lang ba yun? Pati kayo, ganun din. Sabi mo sa katabi mo, kunyari ka pa. Kinabukasan, sorry ulit siya, Daddy, sorry talaga. Dumulas talaga sa kamay. Sabi na, sige, I forgive you. Restored yung relationship. Nung gabi ba na nagagalit ako kay Haya, nawala ba ang pagiging anak ko sa kanya at tatay niya sa akin? Nawala, hindi? Parang hindi kayo sigurado. Nawala, hindi? Okay, anong nawala sa amin? Yung buhok, of course. At saka yung mug, di ba, te? Pero anong nawala? Yung aming magandang relasyon at pagsasama. Malinaw po ba yung mga kapatid? When we sin against the Lord, hindi nawawala ang pagiging anak natin sa Diyos. Are you with me? Hindi nawala ang relationship natin kay Lord. Ang nawala, yung fellowship natin, yung maganda nating pagsasama kay Lord. And the good thing is that, pag tayo nag-repent, sabi mo natin, repent. Yung nagsisi ka ng kasalanan mo, your relationship and confess them to God, your relationship is restored. All the while, habang malayo ka at hindi ka nagsisisi, mahal ka pa rin ng Diyos, anak ka pa rin ng Diyos. Tama po ba mga kapatid? Kaso lang dahil hindi restored ang relationship mo, kahit manghingi siya, gagalit ako, Daddy, pingin ng baon, baon ka dyan. Are you with me? Kahit lambingin niya ako, hindi kayang lambingin. Are you with me? Yung mug ko. Amen? Amen? Tama po? So tayo, kahit gusto natin ng prayer, Lord, may sin eh. Tama po ba mga kapatid? May sin in your life. So deal with your sin. Pag na-deal mo yung sin, pag nag-pray ka, restored relationship, mabilis. Kaysa sa alas 4 na train. Walang alas 4, alas 5 lang. Are you following? Okay, so God has delivered us from the presence of sin. Number 3, finally. Sabi mo sa katabi mo, buti naman. At minsan yung finally ko, after 1 hour pa yun. He also saved us and delivered us from the penalty of sin. Ano pong niligtas ni Lord sa atin? Penalty of sin. Minsan, ang tingin po natin at ang tingin ng psychology, ganito, ang tingin ng psychology sa tao, ang man is generally good. Anong tingin ng psychology sa tao? Man is generally good. Pag may kasalanan ng tao, pagigihan mo lang. Kaya lalong mabigat na kasalanan. Kasi pinagigihan. Tama po ba yung mga kapatid? Are you with me? Pero sabi ng Bible, man is not generally good. Man is sinful. Ano po yung tao? Makasalanan at nagkasala. So habang hindi mo dinidil yung pinaka-primary issue sa Diyos, ay hindi mo maayos ang buhay mo. Tama po ba mga kapatid? Kahit anong seminars ang pupuntahan mo, ay hindi mo mababago. Kasi hindi nadidil yung pinaka-core issues in your life. Sabi ng Bible, ang tao daw ay makasalanan at nagkasala. At dahil siya ay makasalanan, ang lahat ng tao nagkasala, hindi pwedeng pumunta sa langit kasama ang Diyos. Hindi pwedeng magsama ang banal na Diyos sa makasalanan ng tao. Hindi pwede. Tama? Kaya ang nararapat nating puntahan ay impyerno. Are you with me? Are you with me? So lahat ng tao dahil nagkasala, lahat tayo pumunta ng impyerno. But, dahil sa kabutihang puso at pagmamahal ng Diyos,
Isinugo niya ang kanyang bugtong na anak na si Kristo Jesus, ipinanganak sa ating mahal na Birhing Maria, una. And then nung siya'y 33 and a half years old, siya'y namatay doon sa cross. Hindi para ipakita ang kanyang machong katawan, kundi para bayaran ang akin at ang ating mga kasalanan. Malinaw po ba yan, mga kapatid? At nung si Lord ay pinanampalatayan ko, tinanggap sa aking puso, ibig sabihin tinanggap ko ang kanyang pagbabayad sa akin. Ibig sabihin ang aking lahat ng kasalanan na deliver, nahugasan, napatawad. I was delivered and saved from the power of sin. I was delivered and saved from the presence of sin. And then I was also delivered from the penalty of sin. Are you with me? Sabi po ng Bible, pag tayo dahil tumanggap ang palataya kay Lord, instead na hell ang ating destination, He changed our destination from hell to heaven. Are you with me? Amen. He changed our identity from sinner to children of God. Are you with me? Amen. Are you with me? And our names are written in the book of life. That's why when we die anytime, sigurado ang ating kaluluwa na pupunta sa langit. Malinaw po ba yung mga kapatid? Are you with me? But God has delivered us from the penalty of sin. Isa sa mga dalas kong kwento, at baka nadinig nyo po ito, pero kunyari hindi nyo po nadinig. Are you with me? Are you with me? Okay pa ba yan? Tungkol sa magkaibigan, ang isa po ay lawyer, itago na lang nating pangalang Jonah. No. Hindi si Ate Jonah yun. Taga-ibang bansa yun. Lawyer at saka robber. No? Abogado at saka magnanakaw. Kung sila magkaibigan, hindi ko alam. Nabasa ko lang. So itong magnanakaw na ito, ang hanap buhay niya pagnanakaw. Nagkaroon siya ng mga anak na siyam kasi medyo baog yung asawa. Are you with me? At samantalang yung lawyer ay naging single. Walang planong mag-asawa. Kamukha ni Jethro. Are you with me? Walang ganong plano si Jethro. Baka matisod kayo sa akin na may pastor ba na nagjo-joke pag nagpe-preach? Meron. Are you with me? Are you with me pa mga kapatid? Check niyo po ang katabi niyo, baka nag-struggle at mag-backslide na yan. Sabi mo sa kanya, are you okay? Gandahan niyo naman para lambingin niyo naman, baka naman matuluyan. Are you with me mga kapatid? Sabi niyo, are you okay? So balik tayo doon sa kwento. Magkaibigan sila, ang ginagawa, binubuhay ng magnanakaw ang kanyang pamilya, magitan ng nakaw. Yung lawyer, matino, mukha ni Ate Jonah, ipinaglalaban ang mga inaapi. Are you with me? So kahit siya binata, ang dami niya nang na-accomplish sa buhay. One day, sa pagnanakaw ng magnanakaw na ito, ang nanakawan niya ay pamilya, dalawang bata, mag-asawa. Nanakawan niya na yung mga alahas at saka pera. Sa kanyang pag-uwi, na-touch niya siguro yung ng kuryente. At nakaalis na po siya successfully, pero dahil may na-touch na cord siguro ng kuryente, nag-spark. Are you with me? Are you with me? Parang yung love life ng katabi mo, nag-spark. Are you with me? Sabi mo sa katabi mo, spark. Parang love life ni Jester. Are you with me? Mag-i-spark after 5 years. 4 years lang bro. So nag-spark yung apoy, sa madaling sabi, nasunog. At dahil hindi po nakalabas yung mag-anak, tatay, nanay, at mga anak nilang dalawa on time, nakulong sila, nasunog at namatay. Sabi mo sa katabi mo, science. Science. Are you with me? Okay lang kayo? Inimbestigahan po ng BCPO, hindi sa ibang bansa po yung nangyari. True story po ito. Inimbestigahan at nakapagtanto po nila, malamang sa CCTV, na may nakawan nga nangyayari bago nasunog. Ibig sabihin, ang cause ng kanilang kamatayan ay hindi aksidente. So hinanap po yung magnanakaw at nahuli. At dahil nahuli po, nagkaroon ng asunto, sa English ay assaults. Are you with me? At nakulong at pinarusahan ng bitay. Capital punishment, ibig sabihin. On the eve of his execution, ibig sabihin po, bukas na siya papatayin ngayong gabi, dinalaw siya ng kanyang kaibigang lawyer. Are you with me? Are you with me? Kasi yung lawyer hindi nag-practice ng praise and worship. Are you with me? So dinalaw yung kaibigan. Sabi niya, bro, kumusta ka man?
Sabi nung magnanakaw na ito, bro, sabi niya, ito, sising-sisi dahil sa aking ginawang kasalanan. In fact, sabi niya, kung maibabalik lang ang kahapon, grabe. Which is hindi. Gusto ko sanang mabago yung buhay ko. Pero ito na, walang magagawa. Sabi ng mama, yung lawyer, I feel you, bro. Sabi mo sa tabi mo, I feel you. Tapos nagkaroon ng idea yung lawyer. Sabi niya, ako na-accomplish ko na yung marami sa buhay ko. Ano kaya kung ibigay ko buhay ko para sa kanya? Sabi mo, ganitong gagawin natin. Palit tayo ng lugar. Kasi nung unang panahon, ang bilangguan po, hindi siya mahigpit sa actual, no? Sa inner cell, hindi mahigpit. Doon lang po sa pinaka-entrance ang may mga guard. Ganitong gagawin natin. Ako ang papasok dyan at kukuhanin ko yung damit mo na magkunyari ako ang bilanggo at ikaw dadalhin mo itong aking attache case. Are you with me? Are you with me? Na may lamang praise and worship. Tama po ba mga kapatid? At ikaw ang lumabas bilang isang lawyer. So hindi tama yung ganun, bro. Unfair yan. Bisaya din pala. Hindi. Unfair yan, hindi pwede yan. Ako ang nagkasala, ako dapat ang mamatay. Sabi niya, hindi, bro. Na-accomplish ko na maraming bagay sa buhay ko. I have accomplished yung purpose ko sa buhay ko at gusto kong ialay ito. Ikaw, bro, tingnan mo may siyam ka pang anak. Tama po ba yung mga kapatid? Are you with me? May asawa kang maganda. Tama po ba mga kapatid? Tama. Isipin mo ang kanilang future. Hindi para sa akin, para sa kanila. So nag-isip yung mama ng matagal. 10 seconds. Are you with me? At nagdesisyon. Tinanggap yung offer. So nag-change po sila ng damit. To make the long story short, nakalabas po siya ng bilangguan ng undetected. Ang kinabukasan ng alas 4 ng madaling araw, yung lawyer ay pinatay bilang isang magnanakaw. Are you with me? Of course, during the autopsy ng case, ibig sabihin, sinecheck nila yung mga dugo, sinecheck yun, patay na, natagpuan po ng mga police at saka nag-investigators na hindi nagmamatch doon sa previous na stats na kinuha nila kaysa sa present. Sabi niya, hindi pwedeng, hindi pwede. So, to make the long story short, napagtanto nila na ibang tao ang kanilang pinatay. So, hinanap po nila at nakita nila na nahuli po nila, nagtatago sa tamawan. Hindi, walang kinalaman. Doon po sa lugar namin yan. Pero hindi po siya nagtatago doon. Dagdag ko na po yun. Are you with me? Are you with me? Nagtatago na huli. So dahil nga po, may pinatay na sila, nagkaroon ng asunto. Anong English ng asunto? Asont. Yan. Galing na talaga. Pero pag pumunta kayo sa school, huwag naman akong idamay. Tama po ba? Saan nyo nakita yung English yun? Yung sinabi ng pastor, doktor daw po yun eh. Doktor. Huwag nyo akong idamay. Pag ginawa yun, itatanggi ko. Wala akong kilalaman dyan. Si John ang nagturo sa inyo. Tama po yun mga kapatid? Offense. Nakalimutan ko tuloy sa dami ko. Asunto, yes, asunto. Nagkaroon ng asunto at ang Supreme Court ng France, sa France po ito nangyari, true story. At dumating po sa Supreme Court ng France at after many deliberations and court hearings, the Supreme Court of France finally decided that no two people would die sa isang kasalanan na nabayaran na ng isa. Ang tawag nila dyan, Doctrine of Double Jeopardy. Ano pong tawag? Hindi lang po yan naging uso sa France, pati po sa Amerika, pati sa atin. May gano'n na po tayong batas ngayon. Dahil kinopya natin dahil doon po sa mangyayaring yon. Anyway, hindi pwedeng mamatay yung magnanakaw kahit siya'y makasalanan. Bakit? Talangin niyo kung bakit. Kasi ang lahat ng kanyang kasalanan, binayaran na nung isa. In effect, kahit napakarami niyang kasalanan, na-erase ang kanyang kasalanan. Because someone paid for his sin. Are you with me? Yun po ang ibig sabihin nun. Jesus Christ died on the cross and paid for all my sins. Kaya nung aking pinanampalatayahan siya, tinanggap sa aking puso ang aking kasalanan, nawala, nahugasan, napatawad. Hindi dahil ako'y mabuti. Hindi dahil ako'y nag-church sa city travel. Hindi dahil ako'y nagdamit ng coat na hindi pa nalalabhan. Kundi dahil si Kristo tinanggap ko sa aking puso, naghari sa aking buhay, and all my sins, past, present, and future, sabi natin future, have been forgiven, erased, and cleansed. Amen po mga kapatid. Sige po, palakpakan natin si Lord.
And now, I am free. Sabi natin, free. Free to do what? To serve the Lord. Bakit ako maglilingkod kay Lord? Kasi kung gaano ako ka-grateful mapatawad sa napakarami kong kasalanan, ang aking destinasyon dapat ay impyerno, ngayon ay langit. Dahil sa sobra kong grateful sa ginawa ng Diyos sa aking buhay, ipagkukumahog ko rin ang ibang tao makakilala sa Diyos para ang kanilang kasalanan mapatawad, mahugasan, at ma-erase. Ayusin nyo ng palakpak nyo. Ang tindi ko na, pambira naman, oh. Maganon na ako. Lahat. Tapos siya, amen. Parang napipilitan ba? Ay, amen pala? Amen. Sabi mo sa katabi mo, ayusin mo. Are you with me? Are you with me? Ayan na lang si Bethel. Ibig sabihin, pag nag-ano si Bethel, ibig sabihin po, ang time is 9:30. Ano pong time? Hindi, biro lang. Last po. Na-share ko po yung transformation. So Romans chapter 12, kapagod na. Romans chapter 12, verse 1, 2. Pakila-flash nga bro, please. Therefore, I urge you, brothers, in view of God's mercies, to offer your bodies a living sacrifice, holy and acceptable or pleasing to God. This is your spiritual act of worship. Basahin po natin verse 2 at the count of 3. Malakas. 1, 2, 3, go! Then you will be able to test and approve pleasing and perfect will. Yung word na transform na yun, doon po nanggaling ang ating word na transformation. Ano po yung word? Ang transformation means change from the inside out. Hindi ka nagbabago sapagkat inutusan ka ng nanay mo. Pinwersa ka ng asawa mo. Hindi. Nagbago ka sapagkat may nangyari sa buhay mo sa loob. Are you with me? So nung tinanggap ko si Lord sa aking puso, may nangyari sa akin. Pinalitan niya ang aking puso. Are you with me? Ang aking maruming puso ay kanyang nilinis. Are you with me? Ang aking lumang puso ay binago niya. Are you with me? At dahil binago niya ang aking puso, ang galaw ko bago, siyempre. Dati ang galaw ko makasalanan. Pero binigyan niya ako ng bagong puso. Siyempre dahil bago ang aking puso, ang galaw ko bago na rin. Dati ang ginagawa ko, paninira ng buhay ng tao. At hindi ko pinagmamalaki. Ikinalulungkot. Pero nung si Lord naghari sa aking buhay, ang aking pinagmamalaki ay yung binigyan ako ng bagong buhay. Ang transformation na ginawa niya sa aking buhay. Pagbabago from the inside out. Malinaw po ba yun mga kapatid? Isang magandang illustration, the best illustration that I could think of with regards to transformation ay yung caterpillar. Sabi natin caterpillar. Yung caterpillar pupa, ilagay niya, ibalot niya ang kanyang sarili sa mga dahon for 1 week, 2 weeks, 3 weeks. And then mag-i-stay siya doon sa dahon hanggang magkaroon ng transformation. And then yung caterpillar na yon, mapapalitan siya. And then lalabas po siya at paglabas niya, siya na po isang beautiful butterfly. Ano po siya? Dati-rati siya ay naka-apak, naka-crawl. Ano po yung naka-crawl? Gumagapang. Ngayon ay siya ay lumilipad. Are you with me? Are you with me? Pangit dati ang kanyang mukha. Ngayon ang ganda-ganda niya na. Kamukha ng iyong katabi. Are you with me po mga kapatid? Ang tawag doon, transformation. Sabi mo sa katabi mo, transformation. Ibig sabihin, mula sa dati nating gawi at makasalanang anyo, binago tayo ng Diyos mula sa puso na bago ang ating galaw. Ngayon, iba na yung ating galaw, hindi na gapang, lipad na. Dati ang kinakain ng caterpillar, mga mud. Ngayon, ang kinakain ng butterfly, hindi na mud. Flowers. Are you with me? Nectar. Are you with me? Are you with me? Ang kanyang hangarin, iba na, sapagkat na iba na ang kanyang pagkatao. Yun pong ibig sabihin ng transformation. Ang tao na nabago ng Diyos, iiba po talaga galaw. Hindi pwedeng hindi iiba. Hindi talaga pwede. Kung dati wala kang pakialam sa tao, which is ako ganun, ngayon malaki na ang pakialam ko sa tao. Nahahabag ako sa kanila. Dati sinisira ko ang kanilang buhay at wala akong pakialam. Ngayon hindi ko na sinisira.
Inaayos ko ang kanilang buhay. Ano bakit nangyari? Sapagkat may nangyaring transformation in my life and in my heart. Are you with me? Pagkatapos nating makilala si Lord, tanggapin sa ating puso, pagariin sa ating puso, anong kailangan natin? Immediately put into ourselves to be transformed. Ang butterfly, paglabas niya doon sa cocoon, sabi natin cocoon, kagad-agad siyang lumilipad. Hindi pa malakas, pero pinapractice niya yung kanyang wings. Kakapractice niya ng lipad, lalakas po yun, titibay, at balang araw, ang agile na po siya, ang galing-galing niya yung lumipad. Pagkatapos mo makilala si Lord, ang next na gagawin po natin, magpa-disciple. Anong gagawin? Tuturuan ka ng basic ng iyong spiritual life and faith. Sa pangitan po ng basic, sa pangitan mo ng ating friends and mentors, tutulungan tayo para lumakas ang ating pakpak sa paglilingkod kay Lord. Are you with me? Amen? So yun po yung ating ginagawa at yun po yung ating gagawin. Pwede mong palakpan natin si Lord. Tumayo po tayong lahat, please. Paano tayo niligtas ni Lord? God saved us, number one, from the power of sin. Pangalawa, God saved us from the presence of sin. That we should no longer serve sin. Pangatlo, that God delivered us from the penalty of sin. Yung word sa Greek ng pagpapatawad, yung pagbayad ng Lord sa aking kasalanan, ang word po doon is ransom. Ano pong word? Sa Tagalog po ay tubos. Yung sinangla kong alahas, pag aking pong tutubusin, babayaran ko yung full price. Yung sinanglang alahas ni Raymond, hindi niya matubos. Pag ako'y tumubos noon, babayaran ko siya in full. Are you with me? Are you with me? Tayo po ay nagkasala na lahat. In a way, sinangla tayo ni Satanas. But nung nakita tayo ni Lord, mahal na mahal niya po tayo. Hindi niya matiis ang ating kalagayan. He went to the cross of Calvary to pay for all our sins and to purchase our redemption. Binayaran niya ang lahat ng is required. Lahat ng presyo na kailangang bayaran para tayo po ay matubos. Are you with me? Are you with me? Ganun po ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Alam niyo po ba na kahit mahal na mahal tayo ng Lord at gusto niya tayong tubusin, sabi ng Bible that none should perish. Ayaw niya na kahit isa ay mapariwara. Gusto ng Lord lahat ng tao maligtas, mapatawad, mahugasan sa lahat ng kasalanan. Pero kahit gustong-gusto ng Lord yun, hindi niya yun magagawa kung hindi tayo willing na tanggapin ang kanyang ino-offer na kapatawaran. Are you with me? Are you with me? So today, yung nadinig po natin, totoong-totoo yun from the Word of God. Na gusto tayong i-deliver ng Lord from the power of sin, from the presence of sin and from the penalty of sins, provided hindi niya pwede tayong persahin. Gusto niyong gagawin sa atin. Alam niyo, nilikha ng tao, nilikha ng Diyos ang tao, may free will. Sabi natin, free will. Ibig sabihin, hindi niya pwede tayong persahin. Kahit anong gustong-gusto niya, pero tayo pa rin magde-decide kung tatanggapin o hindi. Are you with me? Tama? Gustong-gusto niya tayong iligtas. Gustong-gusto niya tayong patawarin because He loved us so much. Pero hindi niya magagawa kung hindi natin tanggapin o willing na paghariin si Lord sa ating buhay. At one point in my life, I was living in sin. I was destroying people left and right. I was offending people left and right. And I don't care. But then one day, I heard the gospel. Itong na sinishare ko sa inyo, napakinggan ko rin po ito. And then I decided in my heart, Lord, ang tagal ng panahon na wala akong pakialam sa iyo. But Lord, salamat sa iyong pagmamahal. Binubuksan ko ang puso ko para kayo maghari, tanggapin, maghari sa aking buhay bilang Panginoon tagapagligtas. That was June of 1975 first, and then later on, 1980s.
I received Him fully in my life. Alam niyo kung anong nangyari after that? God changed my life and my heart. And because He changed my heart, He also changed the direction of my life. Are you with me? Alam niyo po, hindi lang ako ang gustong patawarin ng Lord. Kayo din po, tayong lahat gustong patawarin ng Lord. Gusto niyong manahan sa ating puso. Sabi ng Revelation, kumakatok siya sa pintuan ng ating puso. At gustong-gusto niya sanang ating pagbuksan. Pag binuksan natin ang ating puso, sabi po ng Bible, He will come into us. He will sup with us. He will dine with us. He will fellowship with us. And He will be with us for the rest of our lives. But it all starts when we open our heart to receive the Lord as your Lord and Savior. Today, nakita po natin ang gusto ng Lord na gagawin sa ating buhay. He will deliver us from the power, from the presence and penalty of sins. But He cannot do it without our willingness to receive it sa ating buhay. Are you with me? So, gusto ko pong magbilang ng 3 at gusto ko pong i-encourage po ang lahat na si Lord ay paghariin sa ating buhay bilang Panginoon tagapagligtas. Pag ginawa po natin ito na si Lord tanggapin, paghariin sa ating buhay, hindi nangangahulugan na nagjo-join po tayo sa simbahan na ito o sa anumang simbahan. Hindi nangangahulugan na nagjo-join tayo ng religion. Because religion cannot save us. Ang ibig sabihin lang noon, pag si Lord tinanggap natin sa puso, gusto natin siyang paghariin sa ating buhay at maghari sa ating puso mula ngayon at magpakailanman. At pag ginawa po natin yon, gagabayan tayo ng Diyos because He is a good God. Are you with me? Are you with me? Yung pangit ko, pangit nating nakaraan, patatawarin at bibigyan tayong magandang future because He is a good and wonderful God. But it all starts in making Him the Lord of your life. So bibilang po ako ng 3 at pagbilang ko po ng 3, baka mayroon sa inyo na gusto si Lord paghariin sa inyong puso. And ayaw kong magtapos ng service na ito without giving everyone the opportunity to make Jesus the Lord of your life. So if you will, kung gusto po ninyo si Lord paghariin ngayon at pinamamanhik ko po na sana gawin natin. So pagbilang ko po ng 3, itaas niyo po ang inyong kanang kamay. Nangangahulugan yon na gusto mo si Lord paghariin. At pag ginawa niyo po yon, ipagpipray ko po kayo para sa ganon mangyari ang kalooban ng Diyos na maghari siya sa ating puso at saka sa ating buhay mula ngayon at magpakailanman. Okay po ba yun? Clear po ba yun? Say yes. Okay. So bibilang po ako ng 3 now. Pagbilang ko ng 3 at gusto niyo si Lord maghari sa iyong puso, taas niyo lang inyong kanang kamay and I will be pray for you. Okay po? 1, 2, 3. Taas po, kamay. Yes! Yes. Sige lang. Parang ang hina naman ng palakpak natin. Tara, tara, yeah! May sigaw pa dapat. Yay! Okay na po. Ready. Alam mo bakit natin pinapataas? Para alam natin ang ating decision. Tama po ba yun? At ang decision to follow Jesus and to make Him the Lord of our life is decision na dapat pinagmamalaki. Tama po ba yan? Are you with me? At hindi lang natin pinagmamalaki, dito sa atin, pinapalakpakan natin. Bakit pinapalakpakan? Ako mahilig ako mag-basketball, makakashoot pinapalakpakan, shoot lang yun laro lang yun. Ito, ang decision natin kay Lord determines our eternal destiny. Tama po ba yun? Dapat palakpakan, kaya pinapalakpakan ba? Sige po, one more time, yay! I'd like to pray sa mga nagtaas ng kamay. At kahit hindi kayo nagtaas ng kamay, gusto ko sana kayong mag-pray, pag-pray pa rin. Especially kung kayo ay first and second time guest. So sa mga nagtaas ng kamay, at saka isama ko na rin po para isang prayer na lang. At sa mga sa first and second time guest natin, pwede bang papapuntay ko kayo dito sa harapan para mapag-pray ko kayo sabay-sabay. Kung hindi lang, kung okay lang sa inyo. Okay po ba yun? And you don't have to come alone. Huwag kayong magpunta mag-isa. Pupunta kayo nakasama, yung kaibigan nyo, yung nag-invite sa inyo, yung kabeshi ninyo. Beshi ba? Beshi. Okay po, sige, halika, pupunta kayo dito sa harap. Palakpan po natin sila one more time. Yes. Dito po tayo. Yes. Sige po, lakasan natin. Yay! Bro, harap ka. Harap ka. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you very much. Parang kulang ang ating palakpak niya eh. Parang iba pala si Pastor pag malapitan. Kikita ko yung nipis ng buhok. Hindi totoo po yun. Salamat sa congratulations sa inyong decision. Ako po nag-decide one time na si Lord maghari sa aking buhay.
That's more than 40 years ago. Kailanman mula nung si Lord tinanggap ko sa aking puso, kailanman hindi ko pinagsisihan. Kailanman hindi ko pinagsisihan. Dumanas po ako ng difficulties sa aking buhay. Ang Diyos ang aking kasama. Are you with me? Iniwan ako ng iba kong kaibigan. Si Lord, kailanman hindi ako iniwan. Are you with me? I'm excited sa inyong buhay kasi si Lord maghahari sa inyong puso at sa inyong buhay. And hindi niya lang tayo patatawarin sa lahat ng ating kasalanan. Sasamahan niya tayong tumahak ng landas na paglilingkod sa Kanya. Kailanman hindi niya tayo iiwanan. Are you with me? Okay, so before I pray for you, pwede bang i-declare natin itong panalangin na ito? Panangalangin na pag-surrender, pananampalataya kay Kristo Jesus bilang Panginoon ng ating buhay. Okay lang po ba yan? Okay, sige po, sabay-sabay po natin ipag-pray yan. Idikta ko na lang sa inyo para sabay-sabay nating panalangin. Okay lang? Okay, sige sabihin natin kay Lord, Panginoong Jesus. Tinatanggap ko po kayo at pinaghahari sa aking puso bilang aking Panginoon at dakilang tagapagligtas. Patawarin niyo nga po ako, Lord, at linisin sa lahat ng aking kasalanan. At ako'y inyong pangunahan mula ngayon at magpakailanman. Tulungan niyo po akong makilala kayo ng lubusan. Lumago sa aking spiritual life para ang aking buhay ay magamit sa paglilingkod sa inyo. Gusto ko pong ibahagi sa aking mga kaibigan ang kabutihan ng pananampalataya sa inyo para sila'y makarinig sa inyo at mapaghari sa kanilang buhay bilang Panginoon tagapagligtas. Ito ang aking dalangin sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Let me pray for you. Father, thank you, Lord, for the simple prayer that opens our heart na maghari kayo sa aming buhay bilang Panginoon tagapagligtas. Alam po namin, Panginoon, na pag ginawa po namin yon, naghari kayo sa aming buhay. Hindi lang kami pinatawad sa lahat ng aming kasalanan at nilinis sa lahat ng mga yon, kundi binigyan nyo kami ng bagong puso, bagong hangarin, bagong desire, kamukha ng butterfly, lilipad kami para sa inyo, maglilingkod kami sa inyo, ibabahagi namin sa aming mga kaibigan kung anong natagpuan namin sa inyo. Meanwhile, Lord, palalaguin namin ang aming relasyon sa inyo para makapaglingkod kami ng matagal at maayos hanggang kami ay nabubuhay. Bigyan niyo po ang mga kaibigan ko ito ng mga bagong mentors at kaibigan na gagabay din po sa kanilang spiritual journey. And dalangin po namin lahat kami ay lumago, lumalim sa inyo at maglingkod sa iyo ng buong puso at kaluluwa. Maraming salamat sa kanilang desisyon. And Lord, I thank you, Lord, sa lahat ng pumunta nitong morning service. Ano man, Lord, ang kanilang kalagayan, estudyante man, Lord, o nagtatrabaho, i-bless niyo po ang kanilang buhay. Lord, kung sila'y may karamdaman at sakit, we plead your blood and we pray for healing over their illnesses and sicknesses, O God, that by your stripes they are healed. Lord, dinadalangin din po namin, Lord, ang kanilang businesses, ang kanilang trabaho. Pagpalain niyo po ang mga trabaho nila, ang kanilang pag-aaral, ang kanilang pamilya, ang kanilang mga anak, ang kanilang mga magulang. Higit sa lahat, gamitin niyo po ang kanilang buhay para maraming tao makalapit sa inyo at makapaglingkod sa inyo. Lord, tulungan niyo po ang bawat isa sa amin na makapunta sa aming cell group, mga cell groups, lumago sa pagkakilanlan sa inyo, maka-attend ng encounter one day at magamit ang aming buhay sa paglilingkod sa inyo. Maraming salamat sa bawat isa. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.